Okay na, klaro na, klaro na. Wala na problema? Yan, okay na. Good na, good. Okay na, good na. Okay, Bro, so paalala sa mga ating tao, may sacramental blessings ka mo. Nandiyan si Father Bobby para may handa nila. mga ang sacramental blessing mga alas 10 yan. Okay, ito tayo ngayon sa mayroon kasing gusto magpatawag dahil tatanong daw siya. So tawagan ko muna. Yun lang ha. Uy, ba naman to? Wait lang. Ay, hindi ko pwede patayin yung ano. Idaan ko na lang sa cellphone. Idaan ko na lang sa cellphone kasi hindi ko pwede patayin yung OBS. Direct ko na lang siya sa via cellphone ko na lang. Bala na boses lang marinig. Yun na yun. So, try na tawagan siya. Dahil nag-request siya na pwede ba daw siyang magtanong. Okay? Eto na. Try na tawagan. Uy, is it another call man? Ulit. Ay, another call siya. So, lipat na lang ako doon sa na lang, sa tatanong na lang. Ito na lang tayo sa Zoom. Baka may nag-raisan sa Zoom. Si Tuto Baay. Si Tuto Baay, good evening sa iyo, bro. Mr. Tuto Baay, hello? Bro, Mr. Tuto. Anak ko, nakatulog to. Okay. So, dito tayo sa mga pending question na naman. Okay, dito tayo kay 3780. Good evening, bro. Ask ko lang sana, paano po, example, mga sima na hindi makapagkumpisal, simba, etc. Ano po pwede gawin para makamit ang state of grace? Salamat po, bro. So, makakasagot dyan si Father Bobby. Father Bobby? Usually meron silang may chaplain naman siguro sila sa sa barko. So o kaya kung bababa sila sa isang lugar, no? So doon sila mag-organize ng sacramental confession. So hindi naman alibay yan matagalan ka diyan sa dagat, ilang buwan ka diyan. Pero meron namang pagkakataon na may stopover, no? So, samantalahin ninyo yung pagkakataon na diyan. Hindi ko alam kasi usually may mga siguro ang cruise ship siguro meron siyang chaplain diyan siguro. O kaya sa ibang mga shipping line, ewan ko kung anong status nila doon, no? Meron nga chaplain ang military, yun pa yung nagta-travel, di ba? So kaya samantalahin na lang ninyo, mag-inform kayo diyan sa inyong sa kanilang sa kanilang kumpanya, baka mayroon silang may refer. Kung wala, di pwede kayong mag-request. Magpadala lang kayo ng advance na request through email or whatever, or text. Halimbawa, baba kayo sa Singapore, o di mag-contact na kayo ng mga Pilipinong pari doon na available para pag stop over ninyo, doon na kayo mag-umpisan. Okay na to? Okay. So, okay. Brother Instituto ba ay ating balikan? Brother Instituto ba ay? Bro, gising ka na, bro? Wala pa rin to. Tulog pa rin to. So, dito naman tayo ngayon. Brother, si Bro Junry, hindi niya naituloy yung Bro Junry, may tatanong ka kamo kanina kay Father. Yes, nahanap ko pa yung Brother Angel, di ko mahanap na yung about kasi na daw na pasukan daw yung kanilang pamilya. Nahanap ko dito kung sino yun. Wait lang Teka lang, bakit nawalan ng yung ko? Bakit nawalan ng Zoom yung ko ba dyan do? Nawala ng Zoom. Yung aking live. Itim lang nandyan? Oo, itim lang. Ano mo yung automatic, bro? Apaitan mo ng yung automatic niya, palitan mo ng Windows 10 and up.
Naka-Windows naman. Ba't kaya? Default ko na lang kaya muna. Defaults, yes. Baka Ano? Baka naka-minimize na-minimize mo, bro. yung... Hindi naman. Hindi siya naka-minimize. Zoom meeting. Ayan na. Tapos Windows 10. Ayan na. Okay na. Ayan na. Okay na. Ang timing naman ng ano mo, paglipat mo, nakanganga ako. Hanapin ko muna kasi na kanina yun nabasa ko, napatulong siya kasi napasukan daw. Maghanap ka muna dyan, Brother Henry. Nahanap ko pa eh. Okay, next question naman dito, dahil hindi sumasagot si Basil Instituto, from, ito na may WhatsApp pa rin galing, 6900. Bro JD, good day po. May question ako, sana po masagot nila Bro Angel po. Bro, pag nag-confess ka, tapos ang penance, sinabi ni Father is like, pray for the conversion of sinners, pray the rosary and try to be good. How do we interpret that, bro? Wala naman siya sinabi na ilan days or 1 day lang siya or ilan weeks. Then follow-up question po, let's say open penance siya and walang time frame po. Paano po if like ma-miss ko ang isang rosary or I did not do good things, meaning po ba di siya na-fulfill and penance ko din, need ko siya i-confess sa next confession ko na may penance ako di natupad? Brother Angel, nag-guess mo yung tanong, Bro Angel? Yes, bro. Uh, tandaan po natin, no, in every confession, mayroon talagang specific na ano yan, ng mga penance. So, of course, yung penance na yun, dun lang sa araw na yun, kapatid, dun sa nagkumpisal ka, para dun sa kinumpisal mo. No? So, and at the same time, pwede ring, although yung lahat naman na sinabi niya kapatid, aanuhin din yun. Pwede, dapat talaga din turo na simbahan. Gagawin din yun, yung rosary. Gagawin mo din yun everyday, no? But pwede rin yung interpretation mo na gagawin ba yun na everyday. Pwede rin yun kasi ang inaano niya doon, part of this being a state of grace, yung prayer for life. So pwede rin yun. No? Pag sinabi niya ganun, pwede yun. Gawin niyo yun. Actually, kahit nga hindi penance yun, turo po nung simbahan yun sa atin lahat. Di ba? Yung mga devotional prayer. No? Mamimili tayo, lalo na yung rosary. No, sa buong ano natin sa Kristyanismo na Katoliko na dapat talaga lahat po tayo ay rosary every day. No, at saka yung mga sinasabi mong iba pang prayer na yan, you can always pray that every day. Walang problema po yan, kapatid, no? Pag sinabi ngayon, kakaiba lang yon, dahil full rosary, actually yung penance walang usually uh, kakaiba yung ano, di po ba, Father? Yung penance niya, di ba? Usually, mga 3 Our Father, 3 Hail Mary lang yung ano, Father. So, ano po yung ano yung may dadagin niyo doon, Father Bob? Hindi naman formalize yan na ano natin, yung basing on the intensity, no? Usually, yung binibigay sa iyo na penance, saglit lang yung immediately, yung kaya mong gawin ngayon, no? Kaagad-agad, no? So, hindi naman na, okay, bukas na lang po na i-ano ko yan, i-recite, di ba? You are asking forgiveness, no? Kaya, gusto mo immediate ang effect niyan, di ba? Kaya, pag immediate ang effect niyan, so, just to follow the basic, no? Hindi naman kailangan na i-formalize mo yung ano, kung ilang lang frame time, no? Hindi naman yon kailangan, no? Pero pag halimbawa matapos mo na yung sa isang beses mong nagawa yung penance mo, so hindi naman bawal na magpatuloy ka sa iyong pag-pray for the conversion of sinners, hindi naman bawal. Pero importante na gawin mo kahit na isang beses lang. Okay, so dito, Father Bob, ito na nakita ko na kay Sister Richel Nugadas. Tanong niya, Father Bob, Brother John Ray, pwede mangutanan na ay nasaniban sa among pamilya. Ang gibuhat ni Mama, imbis mag-pray, nakikistorya noon siya sa yawa. Pwede ba yan, Brother John Ray? Tatagalogin ko, magtatanong sana ako, Brother John Ray, dahil mayroong nasaniban sa pamilya namin. Ang ginawa ng mama ko, imbis na ipanalangin niya, nakikipag-usap patuloy sa demonyo. Pwede ba yon, Father Bob? Hindi advisable yon. Hindi ka pwedeng exorcista lang ang pwedeng mag-communicate niyan. So ang nararapat doon, nangyari na,
Pero ang advice natin sa kabuuan na pag may mga extraordinary manifestations, wag i-entertain, i-ignore, no? Kasi pag ang demonyo kasi pag naglalaroan ka niloloko tayo. Kaya pag magko-communicate ka, para bang yan, parang totoo, pero deceitful yan. Mahulog ka sa patibong. Kaya yan ang iningatan, lalo na pag wala kang authority, hindi ka eksorsista, di ba? Pati yung mga eksorsista, maraming beses na pati yung mga eksorsista hindi nag-entertain. Nagdi-discern muna sila bago nila gagawin yan. How much more pag lay person ka? So, kung ano lang nararapat sa iyo, siguro hindi naman masisisi natin ang nanay na wala siyang instruction na ginawa niya yon. Pero yung advice ko sa wag i-entertain. Kasi yung demonyo is nangaharas yan eh. Yung harassment niya hindi naman na mapahamak ka. Yung harassment ay yung i-deceive ka, yung magbibigay sa inyo ng informasyon na mali-mali o kaya mga informasyon na parang mga kababalaghan, tapos maniwala ka, nahulog ka sa patibong. Yon ang iniwasan natin, no? Hindi naman na mapahamak tayo dahil we are in state of grace naman. So, meron naman tayong pananampalataya. So, kaya sa mga demonyo, ang una nating gambanan, huwag katatakutan ng demonyo. Huwag ding isipin na sila ay hari, maghari-harian, no? Hindi natin i-entertain sila dahil hindi sila hari sila. Sila ang may komando. Hindi natin i-entertain sila dahil nangangailangan tayo ng authority, no? Nangangailangan tayo ng sa klolo ng simbahan. Hindi for our own initiative, no? Wag, no? Kaya nga kami mga exorcista, hindi advisable na we interrogate, we ask question. Pag hindi yan pertinent sa argument, so we cannot ask even a question. Pero pag may mga information na kailangan talaga, yung mga basic mga necessities na yan for the purpose of deliverance, yung pwede yun. Pero ang advice sa amin, wag tanungin, wag i-question kasi delikado. Kaya advisean mo na yan na iwasan ang mga ganong paraan. Halimbawa, nangyari na. So, sabihin, mag-confess siya doon kung anong mga information na nasagap niya, niya lang yun, kimkin na lang yun, wag na isabihin. Nangyari na kasi ang nangyari. Kaya i-confess na lang, humingi ng kapatawaran at saka blessing, deliverance, kasi kuminsan ng demonyo gumagamit ng pamamaraan para maharas ka mag-contaminate ka. Yan. Maraming salamat Father Bob at sa iyo pa rin to galing kay FPJ. Bro, tanong ko lang kay Father Bob. Ano ibig sabihin ng Montchingkan-a? Montchingkan-a. Word kasi yan ng demon. Ang sabi ng nanay ko, yan ang sinasabi nila kung patuloyin nila yung engkanto. Father Bob? Walang sense yan kasi merong yan kasi gumagamit ng ibang lingwahe. It would be Aramaic, it would be ang prinsipyo niyan is non-understandable language, no? Siguro ibang lingwahe yan, wala tayong interpreter, hindi natin alam yan. Pero kung minsan gumagamit sila ng coding, no? Yung coding is mga may mga agimat. May nakaranasan ako diyan na yung gumagamit sila nagsasalita sila ng lingwaheng hindi maintindihan, binabara ko. Sinasabi ko na you are not allowed to say strange language. Yung maintindihan ko lang. Kahit na Pilipino, pwede magsalita yan. O kahit anong lingwahe, basta maintindihan mo. Pwede mong i-impose yung ganon. Pero pag yun nga ang deceitful dyan. Kasi baka gumagawa na yun ng
right ang demonyo. Di paano mo malaman 'yon? 'Di ba? Kasi ang gusto niya yung magkaroon siya ng kapangyarihan, ma-block niya yung ano. Kaya hindi talaga advisable na mag-communicate ka kasi ano yan, nanamantala, mapagsamantala at nanloloko yung demonyo. Maraming salamat, Father Bob. Brother Angel, ayon kay pinagpala, yun daw bang ebanghelyo ngayon ay may kinalaman daw ba sa viaticum, bro? Kasi pinakain muna ni Jesus bago pinauwi ang mga tao, Brother Angel. Yes po, pwede na rin po yun. Dahil ang viaticum po, di ba, yung pagbibigay ng mga banal na ostya sa mga may sakit, sa mga after ng mass natin, no, sa mga hindi makapagpasimba. That's part of it kasi multiplications of the bread na to feed thousands of people is just the same thing as the Holy Eucharist. Na yung Eucharist na yan, kaya napakarami yan, just to distribute to people, no, yung body and blood of Christ. So, of course, kasama na rin viaticum din po yun, kapatid. Lalo na kasi yun. Pag sinabi viaticum sa mga lay minister, yun po yung pagbibigay ng banal na ostya dun sa mga hindi dun sa mga bedridden na, hindi makapagsimba. So, binibigyan ng pagkakataon niya ng simbahan sa pamamagitan ng mga lay minister, no, na para pumunta ron, babasahan sila ng ebanghelyo, tapos pasusubuan sila ng banal na Eucharistia. Yes po, kapatid, kaya kasama na po yung viaticum doon, kapatid. Yan, maraming salamat, Brother Angel. Brother Romel, andyan ka, bro, Romel? Palma? Wala yata. Wala si Brother Romel? Yes po. Yeah, Ayan, so ibigay ko sa iyo muna to, bro. Pagtulungan natin to si Jang Egia Belones. Kasi ito ang kanyang tanong. Pwede po bang paki-explain sa mas mauunawaan po ang aral ng Trinity? Kasi sa aral ng oneness, yung Ama ay siya ring bumaba na nagkatawang tao. Hirap po kasi akong maintindihan. So pagtulungan natin to. Ikaw muna, Brother Romel, explain muna natin ang Trinity at ano ba ang kaibahan nito sa oneness, Brother Romel? Alright. So, maraming salamat, Brother John Reno. Actually, kung titingnan po natin yung aral po natin sa Trinity, dito po sa Biblia mismo natin, ito po yung sinabi particularly ng ating Panginoong Hesukristo sa kung babasahin po natin ito sa Biblia, no, sa Mateo Mateo 28, talata po natin ay ganito po, mga kapatid, 19. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dito po, mga kapatid, ay ipinapakita o ipinapahiwatig po dito na meron po ditong distinct person po, no? Yung Ama, ayan, distinct po yan sa Anak at sa Espiritu Santo. So, ibig sabihin, hindi po pwede po yung Ama, siya rin yung Anak, at siya rin yung Espiritu Santo. Pero dito po ipinapakita na itong tatlo po ay iisa lamang kasi bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, it is very impossible po yung paniniwala po ng oneness na maging makatarungan po ito. Dahil sa pagbinyag po sa ating Panginoong Hesus sa Jordan, ito po yung pangyayari doon. Sa 3:16 po ng Mateo. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Ayan. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos. This is refer, mga kapatid, sa Holy Spirit, na bumabang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. So, sa pagbinyag po sa ating Panginoon, nung umahon po siya galing sa Jordan, ay bumaba yung Holy Spirit, no, in the form of dove. Sa verse 17 naman po, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito, ayan ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kung ilalagay po natin ng tama ang ating pagkakaunawa dito at atin pong bibigyan ng tamang pagkakaunawa din ang konteksto,
sinasabi dito na ang ama, hindi po siya ang anak. Dahil ang mangyayari po niyan ay naglolokohan lang dito ang pangyayari. Kasi sabi ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. So hindi po yan ang ama. Kung mangyari man na ganoon yung oneness, na ang ama, siya rin yung anak, sana sinabi niya, ako ito, no? Ako rin ang anak. Bakit hindi sinabing ganoon? Bagkos ang sinabi niya po, mga kapatid, no? Ng tinig, which is, yan ay yung God the Father, kahit na tingnan po natin sa mga biblical scholars, yan po ang God the Father. Na sinabi niya po, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. At yung Holy Spirit naman ay yung dumapo po sa ating Panginoong Jesucristo. See? Ito po ay distinct person ng Trinity. That's why Trinity is real po yan. Kaya nga hanggang ngayon, hindi pa rin siya naabot talaga ang pagkakaunawa sa Trinity. Kahit St. Augustine did also his part na maunawaan ito, binigyan pa siya ng analogy. No? Kasi Trinity is a mystery, but Trinity is real. No, we can read in the Bible na merong 3 persona ang Diyos, na itong Diyos na ito ay iisa lamang. Pero ang Diyos na ito ay hindi siyang Ama, siya rin ang Anak, at siya rin ang Espiritu Santo. Ang mangyari po niyan kapag sinabi nating iisa lamang, no, na ang Ama, siya rin yung Anak, ang Anak, siya rin yung Espiritu Santo, isa na sa creation po, mga kapatid, sana klaro na yung sinabi niya dito. Sana ganito yung sinabi niya, sa Genesis chapter 1, verse 26 po, basahin po natin muna. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin. Remember po, sa grammar, sa wikang Tagalog na gramatiko po tayo, mga kapatid, likhain natin, it refers to a plural. No? Hindi po siya nangangahulugan na singular lang siya. Sana kung siya rin yung Ama, siya rin yung Anak, sana sinabi niya na likhain ko ang tao sa aking wangis, sa aking larawan. Bagkos hindi po ganoon, mga kapatid. That's why, kaya nga naniniwala po tayo na totoo at real talaga itong Trinity. In monotheistic belief din po tayo, iisang Diyos, pero 3 ang persona nito dahil makikita po natin yung ebidensya sa Biblia. Again, Matthew chapter 28, verse 19, yun yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na ibibinyag sa atin, pangalan mismo ng Diyos, na iisa lamang ang Ama, Anak, Espiritu Santo, but these 3 are distinct to each other. At sinasabi po sa Matthew 3:16 kanina, magkaiba talaga yung Ama sa Anak at Espiritu Santo, pero iisa sila sa pagka-Diyos. Magkaiba sila sa sa kanila pong persona, no? Iba yung persona ng Ama, persona ng Anak, at persona ng Espiritu Santo, pero iisa lang po ang kanilang pagka-Diyos. Brother John Ray? Wow, napakaganda ng paliwanag mo, Brother Romel. Maraming salamat, at dagdagan ko na lang patungkol dito sa sinasabi na oneness. Yung Ama ay isa ring bumaba na nagkatawang tao. Hirap po kasi ako maintindihan. Tawag po sa katuruan na yan, sister, is modalism. No, modalist. Mga sila po yung mga modalism, at ang aral po na yan ay initsapuera na po ng simbahan yan. No, initsapuera na ng simbahan yan kasi wala pong katotohanan yan. No, yung sinasabi nila na ang Ama nung naging tao na, siya yung bumaba, naging Kristo, tapos nung umakyat naman si Panginoong Kristo sa langit, naging Holy Spirit naman siya. Kaya nga modalism, 3 types of mode, Father, Son, and the Holy Spirit. Yan po ang aral na yan. Nagmula po yan kay sa isang nagalang anong pangalan ng Church Fathers na yon, naging heretiko, no? Patripasyanism ang pinagsimulan ng aral na yan. Patripasyanism means yung Ama ang bumaba, yung ipinako sa cross yung Ama din. So doon po nag-umpisa yung namatay yung Ama din. So yun po ang aral ng patripasyanism. At yung modalism, yung 3 modes of God, Father, Son, and the Holy Spirit. Hindi distinct person yun. Iisa lang daw yung persona, pero yung Ama, naging anak, naging Holy Spirit. So, napakaliwanag naman ang explanation ni Brother Romel. May 3 distinction ang Diyos, Father, Son, and the Holy Spirit. No? So, hindi pwede na yung Ama kapatid, no? Kasi papaliwanag natin, in Galatians 4:4, ito po ang wika ng banal na kasulatan, no?
Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos. So may nagsugo. Ano ang nagsugo? Diyos. Ang kaniyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. So yung Diyos ay may sinugo. Sino ang sinugo niya? Ang kaniyang anak. Hindi sinabi na isinugo ng Diyos Ama ang kaniyang sarili. Kasi kung yung Diyos Ama ang bumaba, hindi niya dapat tawaging anak ang kanyang isinugo. Sarili na sana kasi siya lang pala yun eh. Pero hindi eh. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. No? At John 3:16, ganun din. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin ng Diyos na ito, ang Diyos Ama, sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Hindi sinabi, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang sarili. No? Ngayon, dito tayo sa panalangin ni Kristo. Pinaliwanag ng ni Brother Romel ang distinction ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Dito naman tayo sa pagpapanalangin ng ating Panginoong Kristo. Makikita natin dito na iba talaga ang Ama, iba ang Anak, iba ang Holy Spirit. No? King James Version, John 14:16, ito po ang ating mababasa, and 17. Ang nagsalita dito ang ating Panginoong Kristo, and I, personal pronoun na I, first person, refer kay Panginoong Kristo, will pray the Father. So yung anak, si Kristo, mananalangin sa kanyang Ama. Hindi niya sinabi, and I will pray to myself. So dito pa lang yung distinction, magkaiba na. And I will pray the Father. Mananalangin siya sa kanyang Ama. Ano ang kanyang ipapanalangin sa kanyang Ama? And He, ang He, hindi I. He, refer sa Father na kanyang pinapanalanginan, shall give you another comforter. So another na naman to. Sino tong another comforter na ito? That He may abide with you forever. No, He, ang He, ito yung another comforter, yung isang He, na another comforter, hindi the same. No, sino ba yung another comforter? The Spirit of Truth. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu. So dito, John 14:16-17, tatlong persona binabanggit. Ang I, ang Panginoong Kristo, nanalangin sa kaniyang Ama, hindi sa kanyang sarili. Ama. No? And shall give you another, hindi the same. Sino yung the same na personal pronoun din He? Sino yan? The Spirit of Truth, ibig sabihin the Holy Spirit. So dito kapatid, makikita din natin, tatlong iba yung persona talaga. No, ang nanalangin, ang pinapanalanginan, at ang hinihingi ng nananalangin, ang banal na Espiritu Santo. At sa panahon na ipinako, sister, ang ating Panginoong Kristo sa krus, ang huling hininga niya, ang huling panalangin niya sa kanyang Ama, ganito. Ito ang ating mababasa. And when Jesus had cried with a loud voice, He said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, He gave up the ghost. So dito, napakalinaw dito, no? Bago mamatay ang ating Panginoong Kristo, anong sinabi niya sa isang malakas na boses? Father. Hindi niya sinabi, myself. Kung siya lang yung Ama, dapat sinabi na dyan, myself. Into my hands I commend my spirit. Ganun sana ang sasabihin ni Panginoong Kristo. Kung siya lang ang Ama, pero hindi eh. No? Grammatically speaking, ibang persona ang kanya kinakausap. No? He said, Father. Referado sa kanyang Ama. Into thy hand, I commend my spirit. At isa pong napakalaking blaspheme ang pagtawag ng Father sa ating Panginoong Kristo na yung kanyang Ama. Dahil ang ating Panginoong Kristo din mismo, sister, in Matthew 28. Matthew 28, hindi pala 28. 23, verse 8. Ano ang sinabi ng Panginoong Kristo? 8 and 9. No, basahin natin ha. But be not ye called Rabbi, for one is your master, even Christ, and all you are brethren. And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. Kaya hindi pwedeng ang Father na refer sa Ama ay siya yun, kasi nasa langit lang daw ang tunay na Ama. Huwag nga daw tawaging Ama ang sino mang nasa lupa eh. Kasi yung Ama ay nasa langit lang, sabi niya. Call no man Father in the earth, for one is your Father. Proper noun, which is in heaven. Saan daw yung Father? Nasa heaven, wala sa lupa.
Sister, sino pangalan nun? Sister Jang Igia Belones. No, so yun pong aral na oneness, no, or yung dalawa kasi yung oneness mayroong Unitarian, mayroon ding modalism. Pero yung bumaba, yung modalism, hindi po, mali po yun. No, mali po, napakalinaw distinction ni Brother Romel, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, magkaibang persona po yun. No, na meron pong iisang authority sa pangalan. Yung pangalan means authority. Iisa ang kanilang authority, meaning they are only one God, but distinct three persons, Father, Son, and the Holy Spirit. Yung bumaba ang Ama, hindi totoo yun. Kasi sabi ni Panginoong Jesucristo, no one called Father here in this earth. Because iisa lang ang inyong Ama, nasaan? Nasa langit. Brother Jando? Bro Junri, Oh, yun yes, yung Brother aral Angel. ni yun ang aral ni Kibuloy. Kibuloy, yan. Kay Kibuloy, Kibuloy. oneness yan si Kibuloy. Opo, yun po yung isa sa mga niya, no? Kaya nakakatakot. Huwag kayong mga ganyan, baka makulong Ang nakakatakot kay Kibuloy, Brother Angel, kasi yung sarili niya, ginagawa niyang Diyos, naging quartet na yung Diyos ngayon. Kawawa rin. No? But let's keep praying na lang po, no? Kasi nabiktima din siya. Ang nangyari kasi sa kanya, Father Bob, anong tawag doon? Na 5 taon daw siya sa bundok, si Kibuloy. Pagbaba niya, nakausap daw niya yung Ama, si Father. So sinabi niya daw, siya na daw inappoint niyang Son of God. So ano kaya doon sa exorcism, pagdating sa spiritual warfare, Father Bob? Yun ang pinakakwento niya, 5 taon siya sa bundok. At sabi niya, kumakain lang daw siya noon, puro saging ba, banana ba? Oo. Lagi niyang binabanggit yun So pagbaba niya, appointed Son of God na siya, Father. Anong klaseng fallen angel yun? Huwag kayong maniwala sa kwentong kutsero. Pwede ko rin gawin yun. Hindi, ibig sabihin, baka yun nga, yung fallen angel siguro kausap niya, Father, tama? Yun nga, yun delikado nga yung pinag-usapan natin. Akala niya huwag si God. kausapin yung demonyo. Kasi, yung mga sinasaniban, di ba? Maraming tao dyan sa Pilipinas, dito, wala namang kung karanasan ganyan. Yung sinasaniban daw, ang Santo Niño nagsasalita. Dito isang beses lang, ang Mahal na Birhen nagsasalita. Ako ang kinausap, at pati si St. Michael, Gabriel. And then I discovered later on na disim demonyo lang parang yung nagsasalita. Kaya ang sinabi ko, wag mong akong linlangin, manloloko ka. Mandarambong. Kaya pag sinabi mo mandarambong, lumabas yung totoong kulay. Kaya yon delikado. Delikado yan, mga ganon, no? Na nandun ako sa bundok, tapos may kausap ako, may nagpakita sa aking anghel, no? Pero pwede natin ma-apply yan sa yung harassment ng demonyo, no? Kung totoo man yan, let's verify it historically. Pero sa aking kutob ay kwentong kutsero lang yan. Invented, no? Kaya mag-ingat tayo sa mga pwede ko yung gawin yan. Nagkausap ako ng Panginoon kanina. Sanabi ko na ganito, ganiri. O maniwala din kayo. Ako. Pag malaman ng bishop yan, i-verify muna kung may sakit ang ulo ko. Kaya ano pa. Kaya nga may diagnostic interview. Padala muna ako sa psychiatrist para malaman kung anong totoo. Di ba? Maraming verification dyan kung sa mga ganon-ganon. Tayo mga Pilipino, talagang that's part of our weakness, no? Madali tayong mapaniwala. Sabi ko, may lumipad na isang kabayo. Talaga? Ayun, naniwala na tayo. May kabayong lumilipad. Ganon tayo. Madali tayong manlindang. Kaya yung Father, pag sinabi nga ni Kibuloy na Father, na ako may-ari ng kaluluwa nyo, pumapalakpak pa sila. Oo. Ba yan ako? Aside from being a heretic, no? Naku, walang logic. Ano bang may-ari ng kaluluwa mo? Anong ibig sabihin? May-ari ng mundo, sabi niya. At saka, Father Bob, ang nakakatawa dito, yung statement niya na hawak niya ang push button. Ano ba yan? Missile, operator? Pag siya lang daw ang nagkukontrol ng push button, pag pinindot niya yung push button, end of the world na daw. Ngayon, nasa kulungan siya, hindi niya ma-push button kasi naiwan yung remote. Okay, naiwan siguro rin. Kaya,
sa atin talaga mga kapatid, no, yun madali tayong maloko, madali tayong malinlang. Kasi weak ang ating pananampalataya. Sa mga patutuo, mga superstitious belief, very yung fertile land ang tayong ang culture natin bilang Pilipino dahil madali tayong malinlang. Sabihing oneness na kaagad, no. Pag sabihin asno na lumilipad, nandoon na gano'n. Yes, lumilipad na. Ganun tayo. Kaya nandito tayo sa punto per punto, mga kapatid, dahil meron tayong magisterium, no? No, hindi tayo ang doktrina. Meron tayong simbahan. Yan ang ating mother church. Amen. Siyang talagang nangangaral sa atin. Kahit na ako sa sarili ko, hindi ko pwedeng sabihin yun. Ako ang doktrina. Ako ang sundin ninyo. Hindi ko pwedeng sabihin yan. Lang ako, naglilingkod sa simbahan. No? Ipinangaral ko lang yung itinuturo sa akin. Hindi bawal nga mag-invento dito. Diba? Kaya nga lagi tayo may dokumento, sabi ng katikisim, ayon sa Biblia, hindi yung ayon sa sarili natin. Correct. Tama yun. Sabi even in the Bible, Brother John Ray, yung pastor na yun, ayon sa kanyang opinion. Ayon diba? sa kanyang opinion lang niya yun. Kasi opinion lang talaga niyo, Father Bob, kasi objectively, sinabi niya ng mga apostol na na makakapagligtas talaga ang water baptism, sa kanya hindi pa rin eh. Opinion lang talaga niya yun. Ang pangit pa sa opinion niya. Doktrina. Kasi yung doktrina, walang logic, walang coincidence sa Holy Scripture. Divine revelation, dapat may tinatawag na reconciliation of truth, no? Correct. Kasi may sabihin dito, lumipad yung asno, dito naman, naglalakad yung asno, paano yun? Correct. O lumilipad o naglalakad, yun ang problema. Di ba? Kaya, yung reconciliation of truth, dapat, kasi gagamitin natin, yung ginamit mo kanina yung logic, aside from the Holy Scripture. Hindi naman pwedeng ma-explain through the Holy Scripture, di ba? We are trying our best na merong may scripture, no? May documented siya. Pero ang pag-interpret nga sa Holy Scripture, kailangan din ng logic. Hindi pwedeng maliteral yan kasi delikado nga eh. Yes, Proverbs 3:5, lean not by your own understanding, sabi ng Diyos. Have faith to your Lord and lean not by your own understanding. Yan ang sinabi ni God eh. So yung mga mga sekta, mga sulpot na yan, no? Yan ang some primitive churches, church, yung mga heresy, mga pari, obispo, mali ang mga tinuturo, nahulog sa fallacy, nahulog sa heresy, yun. So kapanahunan nila. Ngayon, sa atin naman dito, maling pag-interpret ng Holy Scripture, mali-mali, hindi na maniniwala sa sa may anghel na nagpakita sa akin, demonyo na palang kinakausap, di ba? Kaya sa atin, ang simbahan, pag may mga apparition, hindi kaagad naniwala, vini-verify yan. Medjugorje, how many years na yan? Na apparition yan. Pero ang simbahan, walang sinabi. Di ba? Yan. Kasi ang simbahan, talagang, he stand for truth, no? Kung walang katotohanan dyan, walang doctrinal evidence at saka foundation, hindi pwedeng ipangaral, hindi pwedeng ituro, no? Delikado. Kasi yung kaluluwa ng tao, pag mali ang itinuro mo, mahulog sa impyerno yan. Pati yung nagturo din, 2 Peter 3:16. Totoo yun. Yun, tama yun. Sanhi ng pagkakasala sila lalo. Mas matindi. Meron nga dito yung relativism dito, ang lakas. Sabi, may nag-text sa akin, isang dalaga, sabi niya, Father, sabi ng, ito, yung pastor daw yun, na hindi daw kasalanan yung, premarital sex. Grabe. Sabi ko, harassment na yun, ng demonyo. So, paano ko ituturo yun? Sabihin ko sa mga yung people na, that is normal. Relativistic idea, di ba? Hindi pwede yun. Ang kasalanan, kaya yung one day nag-exercise ako, sabi ng demonyo,
eh, lahat na hindi nagdi-denounce ng mga kasalanan, mga maling pangangaral ay sa akin. Uy, totoo yan. Kasi pag dinidenounce mo ang kasalanan na do not touch that evil, talagang sa kanya ka mapunta. Yan ang kanyang ganyang mensahe. Kaya delikado pag nagtuturo ka ng mga fallacy, mga heresy, sa demonyo yan, deserve sa demonyo yan. Siya ang mga yan. Father, Kasi, naalala ko si Brother Eli Soriano, ang dami, milyon-milyong mga Katolik na niya, at ang tinuturo niya, okay lang, hindi mo niya kailangan pakasal, sabi ba naman? Okay lang yan kasi delikado ang yan. Oo, ano pala ng demonyo yun, no? Hindi, wala silang idea na aral pala ng demonyo yun. So inaano niya yung mga tao mag-sex kahit basta nagmamahalan kayo, wag na kayong magpakasal sa pari, sabi niya. Basta nagmamahalan kayo, sabi niya. So nakakatakot, Father, no? Nakakatakot. Ganyan dan dito, relativistic mentality. Wala ng morality. Ang lang, pag accepted by the society, okay na yan. Hindi na yung kasalanan. Ang dami rito. Hindi na nga, that is not, kung skandalo lang, ako ang unang may skandalo dyan sabi, hindi yan subject sa confession. Hindi na yan kinukumpisal. Ano ibig sabihin nun? Yung mga premarital sex, mga contraceptives, yung anti-life, na mga gawain, hindi na yan subject for confession? No. Never. Kaya, mientras tanto, nabuhay tayo, makasalanan ako, makasalanan tayong lahat. But we should denounce it, say it, what is real. No? Anong kasalanan? Hindi mo i-justify. Sabihin mo, yan, pwede na yan siguro, pwede naman siguro, ganun lang. Basta lang. No, hindi pwede yun. Categorical dapat ang turo. Kasi yan ang turo ng simbahan hindi naman tayo nangangaway. Pero, ang categorical. Pag sabihin, ito ang tunay na simbahan, wala nang iba. Categorical yan. Pag sabihin mo, kasi lahat ng relihiyon, pwede na maligtas ka. Di, pati ako ngayon, palitan ko ng relihiyon ko. Pag maligtas ako sa ibang relihiyon dyan, yan maraming mga expression na yan. Delikado yan. Heresy, fallacy. Na lahat ng mga relihiyon, pwede ka maligtas. Kahit anong relihiyon mo, pwede ka maligtas. Pag ganun yan, relativistic mentality na yan. Paano yung Katoliko? One of those religions. Di ba? Matagin mo sa yung pantheon, siguro hindi pa kayo nakapunta sa Rome. May pantheon diyan, yung tinatawag na temple of the gods and goddesses during the Roman empires. Yung mga Diyos-Diyosan diyan nilalagay yan. Yung place of worship, kahit ng anong mga Diyos-Diyosan diyan. Pagdating ng mga Kristiyano, sabi ng caretaker doon, sabi niya, ilagay niyo na yan si Kristo diyan sa loob. Nagprotesta sila, hindi. Si Kristo ay hindi Diyos-Diyosan. Siya ang hari ng mga Diyos. So, lahat ng mga pinaniwalaan sa pantheon, ang hindi lang pumasok dyan si Kristo. Hindi pinapasok. Kasi si Kristo, sabi ng mga nanampalataya, ay hari ng mga Diyos. O kung mayroon mang mga Diyos-Diyosan, siya ang hari. So, hindi siya pwede dyan na gagawin one of those gods, goddesses. Hindi pwede. Si Jesus ay hari. He is the king. Kaya hindi pumasok dyan. Ngayon, nawala na yung mga Diyos-Diyosan. Ngayon, sinong pumasok dyan? Sinong naghari sa pantheon na yan? Si Kristo. Nagiging shrine na yan dyan. Simbahan na. Yan ang maganda. Sige, balik na tayo sa question and answer portion. O kaya, ano na po yata, sacramental blessings na, Bro Jando? Wait lang muna ha, kasi meron kasi mag-ano dito. Biglang tumawag. Try ko muna ito. Baka sakali na sumagot. Tawag siya bigla try natin kung ano ba to.
Wala. Walang sumasagot. Talagang walang sumasagot. Yung isa naman, ito. Okay, wala na. So, another call pa rin. Okay, sa atin ibigay ngayon kay Father Bobby para sa kanyang sacramental blessing. So, kayong mga gusto magpa-bless ng sacramentals, be ready na po. At yan na pong ibigay kay Father Bobby. Pero bago muna yan, meron palang ano pala dito. Meron palang comment dito na ganito. Yan. Sabi, from Susan Buenviaje. Sabi niya, Brother Jando, please paano makontak Father Bob sa Roma? May urgent need ng help, please. Thanks a lot. Father Bobby, paano ka daw makontak sa Roma? Paki-ano sa Facebook ko, Ano pangalan mo sa Facebook, Padre? Father Bobby Kalunsag. Father Bobby Kalunsad sa Facebook. Father Bobby Kalunsad sa Facebook. Kay Father Bobby, Yung picture, dalawa kami ni Cardinal Tagle. lang kayong dalawa ni Cardinal Tagle. Okay. Yung dalawa ni Cardinal Kasi Tagle. marami kasi akong twins yan. Talagang twins. Okay. At ibigay kay Father Bobby para sa kanyang sacramental blessing. Father Bobby, go ahead. Okay. Maganda tayo mga kapatid. Hingi natin ang basbas ng Panginoong Diyos sa ating mga sacramentals. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God's creature, salt, I cast out the demon from you by the living God, by the true God, by the holy God, by God who ordered you to be thrown into the water spring by Eliseus to heal it of its barrenness. May you be a purified salt, a means of health for those who believe, a medicine for body and soul for all who make use of you. May all evil fancies of the foul fiend, his malice and cunning, be driven afar from the place where you are sprinkled, and let every unclean spirit be repulsed by him who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. Amen. Almighty everlasting God, we humbly appeal to you, to your mercy and goodness, to graciously bless this creature's soul, which you have given for mankind's use. May all who use it and find in it a remedy for body and mind, and may everything that is touches or sprinkles be freed from uncleanness and any influence of the evil spirit through Christ our Lord. Amen. Now it follows the blessing of water. God's creature, water, I cast out the demon from you in the name of God, the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son of our Lord, and in the power of the Holy Spirit. May you be purified water, empowered to drive afar all power of the enemy. In fact, to root out and banish the enemy himself. Along with his fallen angels, we ask this through the power of our Lord Jesus Christ, who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. Let us pray. O God, who for man's welfare established the most wonderful mysteries and the substance of water, hearken to our prayer and pour forth your blessing on this element now being prepared with various purifying rites. May this creature of yours, when used in your mysteries,
and endowed with your grace, serve to cast out demons and to banish disease. May everything that this water sprinkles in the homes and gatherings of the faithful be delivered from all that is unclean and hurtful. Let no breath of contagion hover there, no taint of corruption. Let all the vials of the lurking enemy come to nothing that the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and peace of the occupants of these homes be banished, so that in calling on your holy name, they may they may know the well-being they desire and be protected from evil peril through Christ our Lord. Amen. Okay, kumuha ng maliit na salt. At ilagay sa tubig. With the salt and water be mixed together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. With your spirit. God, source of irresistible might and King of an invincible realm, the ever-glorious conqueror who restrained the force of the adversary, silencing the uproar of his rage, and valiantly subduing his wickedness. In awe and humility, we beg you, Lord, to regard with favor this creature thing of salt and water, to let the light of your kindness shine upon it, and to hallow it with the dew of your mercy, so that wherever it is sprinkled and your holy name is invoked, every assault of unclean spirit may be baffled, and all dread of the serpent's venom be cast out. To us who entreat your mercy, grant that the Holy Spirit may be with you wherever we may be, through Christ our Lord. Amen. It follows the blessing of oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creator oil, I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the adversary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty and of our Lord Jesus Christ, his Son, and the Holy Spirit, the Advocate, as well as the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. Lord, heed my prayer and let my cry be heard by you. The Lord be with you. Let us pray. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and whose heavenly service we acknowledge, may it please you to regard favorably and to bless and hallow this creature oil, which by your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it for anointing the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who will use this oil, which we are blessing,
in your name may be delivered from all suffering, all infirmity, and all vials of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity from man made in your image and redeemed by the precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the ancient serpent, through Christ our Lord. Amen. Now it follows the blessings of medals, Saint Benedict. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. Exorcism of the medals. I purge you, medals of evil, by God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and of the sea and of all that they contain. O every power of the adversary, every cohort of the devil, every attack and appearance of Satan, get thee out of these medals and fly afar, and may they become for all who will use them a help for body and soul, in the name of the Father Almighty, and in the name of Jesus Christ, his Son, our Lord, and in the name of the Holy Spirit, the Paraclete, and in the love of the self-same Lord Jesus Christ, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Amen. Let us pray. Almighty God, lavish dispenser of every good, with thy suppliants, pray that by the intercession of Saint Benedict, thou wouldst pour out thy blessing on these sacred medals inscribed with letters and symbols appointed by thee. Let all who will wear them with mind's intent on good works deserve to obtain health of body and spirit, the grace of making progress in holiness, as well as the indulgences which have been granted. And may they escape by the merciful help every onslaught and fraud of the devil, and finally stand before thee sinless and holy, through Christ our Lord. Amen. Now, it follows the blessing of the crucifix, the blessing of candle and all the objects. Holy Lord, Almighty Father, eternal God, bless this cross that it be saving help to mankind. Let it be a bulwark of faith and encouragement to good works, the redemption of souls, and may it be consolation, protection, and a shield against the cruel darts of the enemy, through Christ our Lord. Amen. Let us pray. Bless, O Lord Jesus Christ, this cross by which thou hast snatched the world from Satan's grasp, and upon which thou hast overcome by thy suffering him, who is the prompter of sin, who rejoiced in Adam's deception at the accursed tree of paradise. May this symbol of salvation be sanctified in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and may all who kneel and pray before this cross for our Lord's honor receive health of body and soul, through the self-same Christ our Lord. Amen. Next, blessing of candles. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. The Lord be with you. With And your with spirit. the Spirit. O candles, I exorcise you in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, his Son, our Lord, and in the name of the Holy Spirit. May God uproot and cast out from these objects all power of the devil,
all attacks of the unclean spirit and all deceptions of Satan, so that they may bring health of mind and body to all who use them. We ask this through the power of our Lord Jesus Christ, who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. Amen. Let us pray. Lord Jesus Christ, Son of the living God, light of everlasting life, you have given us candles to dispel the darkness. We humbly implore you now to bless these candles at our lowly request and hallow them by the light of your grace, by the power of the Holy Cross. Endow them with a heavenly blessing. May the blessing they receive be so powerful that wherever they are placed or lighted, the princes of darkness shall flee in fear, along with all their legions, and never more dare to disturb those who serve you. The Almighty God, let the entire building in which these candles are kept be freed from the power of the adversary and be defended from the snares of the enemy. Grant, we pray, that those who will use these candles may be protected from every assault of the evil spirit and be safeguarded from all dangers, including all the objects, images here present. I ask the blessings and sanctification for all these objects. I ask this through Christ, our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, so yun po at maraming salamat dito kay Father Bobby. Sa mga nakapabless po ng kanilang mga sacramentals, congratulations po sa inyong lahat. Sa mga naka-attend po, congratulations po. At dahil 10:34 na po ng gabi, sabihin bukas balik po ulit tayo for another night of punto por punto, Worldwide Catholic Bible Study. Pero sa ngayon, pasalamat muna tayo at munang unahin sa pasalamat si Brother Romel Palma. Brother Romel. Jeromel. Nako. Nawala si Brad. Tingnan ko muna rito ha. Sino mga kasama natin na nasa Zoom ha. Romel. Nandiyan pala. Romel Palma. Bro. Hello bro. Wala na. Tulog na to. Pati na lang ibigay na lang kay Brother Junre sa pasalamat. Brother Junre. Yes, Brother Jando, maraming salamat bro. At may announcement ako Brother Jando sa December 30. So magkakaharap kami ni Brother Denmar Santiago. Magkakaharap kayo? Saan? Yes. South Korea? Hindi, dito sa punto por punto. Punto por punto. Kala ko South Korea. Sa December 30, ang napili namin na araw, so Lunes po yan. So, nagkakaroon kami ng debate, no? So, pag-uusapan namin kung literal ba talaga na namatay ang Diyos o hindi. Yan, so maganda po na topic yan. Kasi dati itong Katoliko. So, sa December 30 po mga kapatid, no? Brother Denmar Santiago, sana maganda yung magiging kalabasan yan. At excited na ako, December 30 po. At yun ang magiging topic namin, no? Kung talagang namatay ba ang Diyos o hindi. Siya yung affirmative at tayo po ang negative. So parang ano ang mangyayari dito, Brother Jando? Parang ano tawag dyan? Yung comparative study ba? No? Kasi hindi kasi sila naniniwala na talagang namatay ang Diyos. Habang tayo naman, literal talaga na namatay ang Diyos, turo ng simbahan. So, yan po mga kapatid, abangan nyo dito po sa Punto por Punto, December 30. No, Brother Denmar Santiago at sabi niya si Badirasya daw ang papamoderate niya. So, antayin na lang po natin sa katapusan po ng buwan po na ito. So, pasalamat na po ako. Siyempre, wala pong
mauna kundi sa ating Panginoong Diyos palagi at sa lahat ng mga kapuntos na nagtanong, sana nalinawan kayo sa mga sagot namin at doon po sa akin pong presentation, sana natuto kayo mga kapatid at balikan nyo lang po no, yung presentation ko, magagamit nyo yung mga arguments ko, pati yung mga talataan, no? Kasi ginagawa po natin ito hindi po para mawalang kabuluhan, kundi para matuto tayong lahat, no? Para kayo na rin ang darating ang panahon, kayo naman ang papalit sa trono namin kasi hindi naman pwede na kami na lang palagi, no? So kayo naman sa susunod na panahon. Maraming salamat. God bless all. See you tomorrow. Okay, Brother Jenre, unahan ko na lang. Hindi mo tutuloy yan. Bakit? Tatlo na yung hamon niya sa akin. Una, patunayan daw niya na ang SDA daw ang remnant ng Iglesia sa Ilang, hindi natuloy yun. Pangalawa, may hamon naman siya sa akin na patutunayan naman niya na ang Church of Rome daw ang tinutukoy sa Revelation 13, di rin natuloy. Tapos ikatlo, yung tema nyo na yan ikatlong tema niya sa akin, hindi rin natuloy. Then yung kanyang doon naman kay Brother Wendell sa December 2, hindi rin natuloy. So, na-adjust yata yun ang panahon nila, no? Sa 15? Walang finalization yun. Walang finalization kasi wala pa siyang decision doon. Dahil kailangan pa daw niya magpaalam. Kaya, 4 na tema hamon niya. Walang isang natuloy. Ay, na ba yan? Sige lang. Pero nakapag-usap na kami, yun nga, na-set na. Pero baka hanggang set lang yun. Wala lang tayong magagawa. Pero hoping pa rin ako ba dyan doon na sana nga matuloy. Ang reason niya, busy na ako, misyonaryo na ako eh. Kaya ang binigay ko na pizza, mataas-taas para makapaganda siya. At sana nga matuloy, no? Kasi meron na pang mga pending sa inyo, nako. Pero sige lang, hoping pa rin ako na sana matuloy yan. December 30 po yan mga kapatid, December 30. Yan, Pag hindi yan matutuloy, pang-5 na. Okay. So, atin namang ibigay naman ngayon kay Brother Angel Santos naman sa kanyang pasalamat at huling mensahe. Brother Angel? Amen. Praise the Lord. Muli, maraming salamat. Unang-una sa Diyos. No? Thank you, God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At sa inyo po, Mama Mary. No? Maraming salamat. At siyempre kay Father Bob, no? na paunlakan ulit tayo. Nagkaroon tayo ng sacramental blessings. No, pagpapaalala lang po no ng ating Panginoon Kristo no sa Lucas chapter 17 verse 10 ang sabi niya doon, gayon din naman kayo kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin niyo kami mga aliping walang kabuluhan, no? Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. So kami aliping walang kabuluhan dito po no, hindi po kami may-ari ng kaluluwa nyo. So hindi po kami may-ari ng mundo, no? At pinapaalala sa atin ito na ang talagang unang-unang pasalamatan natin ay ang Diyos, no? So maglingkod na rin po tayo sa kanya dahil Malachi chapter 3 verse 16-18, ang ganda na sinabi ni Yahweh na ang mga iba'y naglilingkod sa di naglilingkod. Dahil yung mga naglilingkod, sabi niya, nakatala na ang pangalan nila sa langit. So yung pag-ano niyo po natin, yung pag-share natin ito, kasama na rin po yung spiritual works of mercy na rin. Kaya dapat po ma-share natin ang lahat ng natutunan natin dito dahil sabi nga ni God, Hosea 4:6, my people were destroyed because of lack of knowledge. So, wag nating hayaan ma-destroyed yung mga tao because of lack of knowledge. Let's share this message. And panghuli, pabaon ng ating ebanghelyo, no? Ang ating Panginoon Kristo kanina, nakita nyo multiplications of the bread. Walang imposible sa kanya talaga. Very powerful. At sa mga lingkod niya, 3 araw na naglingkod, 3 araw na nakinig sa kanya, pansinin nyo, pinakain niya, binusog niya. No? So ganun din po sa atin, no? Ang mga nakikinig, no? Ang mga nakikinig ng salita niya, tumutupad sa kanya. Isa lang ang pinakasigurado. Hindi niya tayo pababayaan. Amen. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone. Dati nang ibigay ngayon kay Father Bobby sa kanyang huling mensahe at final blessing. Father Bobby?
Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagkikinig dito sa Punto por Punto. Naway pagpatuloy natin ito, patuloy kayong makinig sa pangangaral ng ating Diyos at talagang hanapin natin kung ano ang katotohanan, mag-ingat sa mga bulang propeta sa kapanahunan natin dahil sinabi niya ni Jesus, no? Maraming sinungaling, maraming manlilinlang, mga mangangaral na akala mo parang totoo, parang correct. Yun pala ay delikado ang kaluluwa ng tao. Pag naniwala doon ay mapahamak sa impyerno. No? Nandito kami para turuan ang karamihan paano ang tunay na kaligtasan. No? Ang kaligtasan nandyan sa simbahan na itinatag na Jesus. Sabi na ni St. Cyprian, extra ecclesia nulla salus. Sa labas ng simbahan, walang kaligtasan. Ano ibig sabihin? Klarong-klaro, walang kaligtasan, sabi ni St. Cyprian. Ano sabihin niyan? Kung wala tayo sa katotohanan, sa mga itinuturo at itinatag ni Jesus, delikado ang ating buhay, ating kaluluwa, mga kapatid. Nakasalalay sa ating desisyon, nakasalalay sa ating isipan at saka yung love of truth, no? Ang ating kaligtasan, kaligtasan sa ating kaluluwa. Tayong lahat ay naghahangad na makapunta sa kaharian ng langit. Walang sino man dito sa atin na naghahangad ng iba't ibang landasin, ibang daanan. Ngunit lahat sa atin ay gustong marating ang kaharian ng Diyos na pinapromise sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya nandito kami, nagsisakripisyo para sa inyong lahat. Maraming salamat po. Purihin ang Diyos, ang ating mahal na Panginoon at ang ating mahal na Inang Birhen na patuloy na gumagabay sa ating gawaing ito. Hingin ko na ngayon sa Panginoong Diyos ang basbas sa bawat isa sa inyo. The Lord be with you. With your spirit. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat.